'Di ba? Sunod, mga kababayan. Ito na. Like po tayo. Share and subscribe. Ito, magugulantang kayo ngayon at magugulat kayo sa inyong mababalitaan at maririnig. Na ang akala ninyo ang West Philippine Sea ay pinaglalaban ni PBBM na hindi na nasasakop ng China. Pero nagkakamali po kayo. Ang Bureau of Customs nasakop na po ng China. Nako po, kawawa po tayo mga kababayan. Talamak po ang nakawan sa Bureau of Customs. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Ito po mga kababayan. Grabe po. Talamak. Talamak po talaga mga kababayan. Chinese ulit. Hangzhou Yina Import and Export. Hangzhou Chengzi Import and Export. Hangzhou Zaiki Import and Export. Naniniwala tayo na mayroong amadang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler exporter kasabwat ang ilang mga opisyal ng ating pamahalaan. Kita nyo? Grabe. Grabe ang korupsyon sa Bureau of Customs. Sinakop na ng China ang Bureau of Customs. Saan ka nakakita? Bibili ka ng bigas imbis na tag 20 ang kilo. Wala na. Bakit? Kasi meron nang naka-export galing China na peking bigas, peking sibuyas, at peking ulam. Kita nyo? Kaya yung ating mga magsasaka sa ating bansa, wala na. Kaya kung ikaw mga kababayan, kung kayo magsasaka ngayon, kung kayo nagtatanim ng palay, do you think magtatanim ka para ibenta? Tanim ka para pagkabuhayan mo? Hindi. Magtanim ka na lang pang konsumo mo. Kasi pag nagtanim ka, mahal ang abono, libo-libo, daan-libo, tapos ang kilo, magkano lang? 'Di ba? Lugi. 'Di ba? Lugi po. Kaya sa totoo lang, wala. Kung talamak ang korupsyon sa DPWH, mas matindi at talamak po ang korupsyon sa Bureau of Customs. Ang ilang mga lokal na mga opisyal. Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Ito, ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Sinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. At yung isa pang smuggle reported 200 million ata ito, CS Cold Storage, Bao Tanki. Yung sa Vigor Global, 100 plus million. Hindi daw sila ang importer. Sila law ay lessor lamang. Pinaupa lamang ang kanilang warehouse. Sa mga ito, Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Shi Kao Kun, Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason C. Kang. Puro Chinese ulit. Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China. Paulit-ulit. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the POC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the... Kita ninyo? Grabe, talamak. Sa totoo lang mga kababayan, dapat ang nasunog yung Bureau of Customs Dapat ang nasunog yung Bureau of Customs. Pati na yung mga trabahante dyan. Lahat. Siguro sa 1,000 trabahante sa Bureau of Customs, siguro 4-5 lang ang solido dyan na totoong hindi korap. Grabe. Kita ninyo? Sino ba dapat sisihin natin dyan? Si Digong na naman. Bakit nakapasok yung mga Chinese na yan? Dahil kay Digong. Biruin mo hinahayaan niya na yung mga undocumented Chinese kapasok sa bansa. Kita ninyo, merong almost 200 ka Chinese national kumuha ng passport. Merong mga estudyante sa Davao nagpagawa ng birth certificate. Putang ina. Kita nyo yan?
Grabe ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Ngayon lang nalabas yan. Kita ninyo, maraming mga smuggler na Chinese na nakipag-coordinate or nakipag-connect sa mga local businessman or business owner sa ating bansa. Oh, sino-sino ba yung mga local na yan? Yan yung mga nagtitinda dito, may mga warehouse, di ba? Yung mga nag-ano ng mga karne. Doon sila nakikipag-connive or connect. Tapos, ang gagawin doon para makalusot sa customs, magbibigay. Para makalusot at hindi makasuhan, magbigay sa DOJ, magbigay sa PNP, magbigay sa saan? NBI. Kita nyo? Kung naalala ninyo mga kababayan, maraming salamat po sa mga senador na Liberal Party. Kung hindi dahil kay Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino, hindi natin malalaman yan. Yung kay Trillanes kasi, ang tirada niya, yung mga mafia sa loob ng bansa. Ang tirada ni Kiko, yung mga sindikato na pumapasok sa loob, galing sa labas. Yung kay Risa Hontiveros naman, ang tirada niya ay yung mga nakapasok na dito sa bansa, na connected sa mga Filipino. Kaya nakikita ninyo, ever since, wala kang makikita sa mga Duterte senators na gumagawa ng ganyan. Kita ninyo, ngayon ninyo sabihin na magaling ang mga Duterte senators, iniisa wala silang nabisto. Kaya nakakapagtaka na bakit ang daming nabibisto ni Kiko, ni Risa, ni Trillanes, at kung sino pa, ni Bam Aquino. Samantalang itong mga Duterte senators, bakit wala? Hindi ba kaya konektado din sila? Hindi ba kaya isa sila sa mga... Isa sila. Diba? Kasali sila sa mga protektor. Nakakapagtaka lang. Imposible senador ka sa Pilipinas, pangatlo ka sa pinakamakapangyarihan, hindi mo alam? Bakit ang dami-daming senador dyan, 23, 24 ang senador. Bakit halos 5, 4, 6 lang ang nakakaalam niyan? Nasaan ba yung ibang senador? Tanong ko lang. Napakadaming yung senador, 24 kayo. Pero halos nakikita ko si Kiko, si Bam, si Risa, si Trillanes. Asan yung iba? Asan yung 20? 24, di ba? Sabihin natin si Sani Angara ay isang DepEd secretary. So sabihin natin 23. Asan yung iba? Kita ninyo, mga kababayan, ganun katalamak. Bureau of Immigration to allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely. Puro Chinese. Diba? Puro Chinese. Kita ninyo, lahat-lahat na yan. Nakalusot sa Bureau of Customs kasi may lagay. Ngayon naman, ang taga Bureau of Immigration, pinalusot yung mismong tao kasi may lagay. Ngayon, yung DOJ, pinalusot kasi may lagay. Yung PNP, may protector kasi may lagay. Pagdating naman sa NBI, hindi iniimbestigahan kasi may lagay. Kita nyo yan? Kaya kung naalala ninyo mga kababayan, kung si Leni Robredo lang ang naging presidente, Leni, tignan ninyo Robredo, imbestigahan. Ito mga kababayan. Which government agency would your administration investigate first for allegations of corruption? And for Vice President Leni Robredo, yung una po, Bureau of Customs as well. Which government agency would your administration investigate first? Kita ninyo? Kaya nga nagsisisi din tayo eh. 'Di ba? Kaya nga minsan napasabi nga ako dati, kita ninyo kung paano ko binaboy si Mama Leni Robredo. Sinasabihan kong lutang, sinasabihan kong lugaw, pero yung sinasabihan mong lutang, sinasabihan mong lugaw, yun pala yung may totoong advokasya. Actually, hindi naman ako nagsisi na kung bakit si PBBM ang nanalo kasi inilabas din naman niya. Pero sa totoo lang, ngayon ko napagtanto-tanto na yung mga tao
na tinatawag nating rebilde. Ngayon ko napagtanto-tanto na yung mga taong sinisigawan noon ng mga DDS. At isa na ako na magtrabaho kayo. Puro kayo rally. Puro kayo sigaw. Puro kayo nagkukos ng traffic. Pero hindi ko lubos akalain na yun palang ginawa nila. Di ba? Yun palang pinagpagura nila sa init, nabubugbog ng pulis, nababato ng tergas, nabubumba ng water cannon. Hindi ko naisip, hindi ko na-realize noon na ang kanilang pinaglalaban, di ba? Yung kanilang pinaglalaban ay para sa atin lahat. Biruin mo, yung mga nagrarally, ang sinisigaw nila, ibaba ang presyo ng bigas. Ibaba ang presyo ng karne, ng gulay. Di ba? Kita nyo? Alam mo, Sanderford, manahimik ka. Pangit kang animal ka. Ibaba ang bigas, gulay, karne, itaas ang sahod. Tapos napansin ko, pinagtatawanan ng taong bayan kasi daw mga tamad sila. Kung yung kanilang pinaglalaban, kung yung kanilang sinisigaw, maaaprobahan ng gobyerno yun, 'di ba? Lahat tayo nakikinabang. Yung kanilang sinigaw, taasan ang sahod. Tapos may mga pulis, binumba sila ng water cannon, pinalo sila ng batuta, hinagisa ng tergas. Hindi nila iniisip na kapag tumaas ang sahod at napakinggan ng gobyerno, pati yung pulis tataas yung sahod. Pag bumaba ang bilihin ng presyo ng gulay, bigas, karne, toyo, mantika, harina, lahat tayo nakikinabang. 'Di ba? Tapos napagtanto-tanto ko, nasabihan ko silang tamad. Nasabihan ko silang mga walang prinsipyo at dignidad. Pero tingnan ninyo, yung mga DDS na nagsabi sa mga kakamping noon na nagrally, sila ang lumulunok sa mga sinasabi nila noon. Sila yung nagrarally. Halos hindi na nga sila umabot 100 sa EDSA para pakinggan ang kanilang panawagang kabubuhang panawagan. Diba? Kita ninyo? Lenny will be more focused on the humanitarian and welfare activities of the government. Diba? Pakinggan ninyo si Miriam Santiago. Lenny will be more focused on the humanitarian and welfare activities of the government. Tignan naman natin ang mga vice-presidente. Halos lahat sila nabigyan ng confidential funds. Halos lahat. Pero merong mga mas nabiyayaan kumpara sa iba. Si dating VP Gloria Arroyo may confidential funds nasa 5.1 million noong year 2000. Ang pumalit sa kanya si Tito Ginggona, meron ding ganong halaga noong 2002. Si VP Noli De Castro naman, 6 million pesos per year ang confidential funds hanggang taong 2010. Si VP Jojo Binay naman, nasa 6 million ang confidential funds noong taong 2011. Ang wala pong confidential funds nung siya nakupo ay si VP Leni Robredo. Kita ninyo. Tapos sasabihang lutang, sasabihang lugaw, pero ni minsan wala kang nakitang korupsyon. Ako sa totoo lang, alam ko naman na si Mama Leni Robredo maraming negosyo yan sa Maynila. May mga buildings pa nga yan, may mga dorm pa nga yan. May mga hotel pa nga yan dito sa Maynila, banda. So, ako alam ko naman yan, pero at least kung negosyo man niya yan, at least hindi siya nagnakaw. 'Di ba? Wala namang mali kung magnegosyo ka o nagbayad ka naman ng tax ng ayos at higit sa lahat hindi galing sa nakaw yung pinantayo mo ng business. 'Di ba? Kita ninyo? Kaya pala siguro natatakot itong mga DDS na merong mga liberal senators na mapasok. 'Di ba? Kasi wala eh. Kapag ang isang liberal senators mag-challenge, mapapasubo ang DDS senators. Bakit? Katulad kay Risa Hontiveros. Pag sinabi ni Risa, maglabas ako ng salin ngayon. O ngayon, paano nyo sabihin sa taong bayan
na malinis kayo at hindi kayo nagnakaw, kung hindi nyo kaya maglabas ng salin. Ngayon, tignan ninyo. Sa sunod election 2028, kung si Sara at si Risa ang maglaban, tapos mag-challenge si Risa, ilabas mo salin mo, tapos hindi malabas ni Sara yung salin niya, do you think iboto mo siya? Ngayon sabihin ni Risa, ilabas mo yung patunay na hindi ka korap. Do you think may mailabas si Sara? Kita ninyo? Grabe. Sinakop na tayo ng China. Bureau of Customs, Immigration,